Kamusta po kayo? So, tayo nandito ngayon sa bahay upang mag-edit ng ating mga video. So, ngayon po, ang i-update ko po sa inyo ay yung project namin sa Imus, Buhay na Tubig. Ito po ang design ng bahay doon ay lumang style na po. Kumbaga sa Spanish sa Mediterranean. Yan. Yung mga talagang sinaunang bahay. So ngayon, naging client ko po ito, gawa nga po dun sa video natin sa YouTube. So ngayon, ang gusto ng may-ari sa pag-uusap namin ay extend yung kanyang kitchen, yung kusina po, dahil mayroon siyang bakanting lote dun sa side, dahil corner lot po yung yung kanyang bahay. So ang gagawin po ay i-extend natin yung kusina niya na may second floor, isang kwarto. So bago ko ipagpatuloy, panoorin na lang po muna natin yung unit kung saan in-inspection muna natin yung kanyang site. Okay? And then after that, mga 2 buwan po siguro nangyari, tsaka kami nagsimula. So ito, panoorin po muna natin. So, ayan po, at nakita nyo na po yung unit na ating in-inspection. So, alam nyo mga kaibigan, nagtagal yung aming pagko-construct dyan. Gawa nga ng yung permit hindi pa lumalabas. So, doon sa ocular inspection na yon, siguro umabot kami ng 2 buwan pa bago namin nasimulan. So, sa bagay, habang naghihintay kami nung nung permit sa unit na ito,
tinatapos naman namin yung project namin sa San Rafael, Bulacan at saka yung dito sa General Trias. So, meron tayong dalawang project na bago namin simulan tong project na to, meron tayong tinatapos at ginagawa. So, yun na nga po, naihatid ko na po sa inyo yung sa San Rafael, Bulacan at yung sa Natanya po, mapapanood po niyo yun bukas dahil ini-edit ko pa po. So, ito, ihatid ko muna po sa inyo yung aming pagli-layout na nung project na ito dito sa Imos. So, kasabay na rin po dun sa pagli-layout namin, yung delivery at saka yung halos 2 linggo namin trabaho sa bahay na ito. Okay po. So, tara. At panoorin na po ninyo yung aming pagli-layout at saka yung paggawa namin sa loob ng 2 linggo. Okay. So, ayan mga ka-builders, pasok tayo dito sa loob. Ayan. So, kung nakikita po ninyo itong lababo na ito, babaklasin po natin yan, titibagin po natin yan. At gagawa tayo dito ng bar counter. So, yun po. So, dito sa part na to, magkakaroon tayo ng magandang accent dito. Tapos, ito po yung magiging laundry area. Yan. So, itong pinto na to, babalik na rin natin yung pagbubukas niya. At yung part na yan, ang bintana na yan, is i-demolish rin natin at gagawin natin yan lang ang living area. So, sa pasimula po, ang ginagawa namin ay hinanap muna namin yung Puso Negro. Dahil maglilinya po muna kami ng mga PVC. Ayan, ang gamit po natin dito is D4. So, ito po, naghahalo sila para sa pundasyon ng poste. Ayan. So, yung poste na po natin, nasa standard naman po yung mga sukat niyan. Kaya, wala tayong problema sa mga materialis na ginagamit natin. Ayan. So, ngayon, ito po. Nandito yung Puso Negro. So, dito tayo magtatap ngayon ng PVC para sa gagawin nating additional na CR o CR dito sa labas. Kasi dito na po ililipat yung CR sa kitchen na to. So, okay mga ka-builders, tuloy-tuloy po tayo at i-upload ko po pagkatapos po nito. Hanggang dito muna kami, i-upload ko na po sa inyo yung next project natin, yung natapos natin dito sa Natanya. Ayan, at may deliver na naman tayo. Dahil kulang tayo sa bakal, so pangalawang deliver na to, 100 pieces na 10mm. Bukod dun sa 12mm na gamit natin, may 10mm tayo na ginamit na pang-anilyo. Yan. So, yun mga ka-builders. At tuloy-tuloy tayo dahil ito. So, sa susunod, ang sunod na balik ko po nito is nakapag-asintada na sila. Okay. So, ayan.
ka-builders, dito, meron na po kami deliver. Ito naman po, ipa-deliver tayo ng buhangin. Gawa nga po ng mag-i-slab na tayo. So mga ka-builders, kung makikita po ninyo, sa totoo lang, hindi naman kami masyadong gumagamit ng coco lumber. Ang ginagamit kasi namin is tubular para dun sa pagsasalo ng slab. So, mga soaring jack, puro bakal na siya. So, ayan, ito nga po, ayan. So, pagitan naman po niyan is 12-12 lang para mas matibay. Tapos, sasaluhan natin ng soaring jack. Nang sa ganun, wala pong collapse yung slab natin. Dahil alam naman natin na pag sinabing slab, talaga yan, mabigat yan. So, kailangan natin ng bakal. So, ito mga ka-builders, nagtibag na muna kami ng bintana dito sa part na ito. Nang kung sakaling mag-slab man kami, hindi na maapektuhan yung aming slab. Kaya, okay, mga ka-builders, sa susunod po, abangan nyo po yung aming update ng project na ito. Dahil alam ko, nag-aabang kayo ng mga project ko. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, sa aking mga subscriber, shoutout po sa inyo. Thank you!